Good morning, magandang umaga mga kapatid. Kumusta na kayo? Ang ganda ng panahon ngayon. Malamig at sana ay hanggang sa mga sunod na mga araw ay manatili ang ganitong kalagayan ng panahon. Sarap matulog at magpahinga. Naniwala ko narito na tayo ngayon at tanda upang muli simulan ng ating bagong araw sa babasa at pagninilay-nilay sa salita ng ating sa mga salita na natatagpuan natin sa sa aklat ng Biblia. So, ang ating pagbubulay-bulay ngayon, ang ating sharing ay ating pinamagatan na maaasahan mo, lagi mong maasahan ang pag-iingat ng Diyos. Laging maasahan ang pag-iingat ng Diyos. So, ang ating batayan, ang ating pag-uusap ay matatagpuan sa 13 kabanata ng aklat ng Exodus at hanggang sa huling at buong chapter ng 14 na kabanata, buong chapter ng 14. Okay, so, hindi na natin basahin isa-isa ang lahat dahil mahaba. So, pero naniwala ako na sa inyo private time, sa inyong pagkakataon ay basahin nyo ito. Ngayon ay day 41 kung di ako nagkakamali ng ating annual reading plan. Narito na rin Sister Beng Vivar, Brother Emil Gonzales, aking may bahay. So, simulan na po natin ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At kung may Biblia kayo, ang banal na kasulatan ay buksan natin. Simulan natin sa unang bahagi. Ito ay sa chapter 13, 17 hanggang sa huling talata 22 ay dinidescribe doon kung paano na ganap ng nakalaya ang mga Israelita at naglalakbay na sila patungo sa lupang pangako. At kung ating titingnan yung chapter 13, 17 to 22, nihahayag doon at pinapakita kung paano sila naglalakbay. Ito nga yung unang puntos na gusto nating ibahagi. Subalit bago natin gawin yon ay tayo lumapit sa Panginoon. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nawa ang aming salamat po sa isang magandang umaga at nawa yung aming maririnig galing sa inyo ay makakatulong sa amin di lamang sa araw na ito, kundi sa kapanatagan at kapayapaan ng aming buhay habang kami ay narito sa sanlibutan. Salamat po sa opportunity na lagi available ang iyong aklat para maging gabay at higit sa lahat pangbigay ng lakas ng loob at kapanatagan para sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, katulad ng aking nabanggit kanina, ang chapter 13, 17 to 22 ay description or pagpapakita ng kung paano araw-araw ay kasama ng mga Israelita ang Diyos sa kanilang paglalakbay. Araw at gabi ay meron siyang inilalagay na biging sila nilang sinusundan at nag-iingat sa kanila. Kung araw, ang sabi ay merong haliging ulap, cloud. At ang haliging ulap ay nagiging haliging apoy kung gabi. Kaya sa araw ay nasa gitna sila ng disyerto, kaya mainit. Subalit kung may cloud cover, siguradong hindi sila mahihirapan masyado at yung comfort na kailangan nila ibinibigay ng Diyos. Sa gabi naman ay kailangan nila dahil hindi sila pinatitigil ng Diyos, tuloy-tuloy ang kanilang paglakad hanggang sila ay datilhin doon sa unang sabi nating camp. At sabi dito, ang haliging apoy ay tumatanglaw sa kanila kung babasahin natin yung 13:21.
At sa 22, laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. So yan ang unang evidence of katunayan na kapag tayo ay isinugo ng Diyos patungo sa isang lugar ng pagpapala, anuman ang sitwasyon, siyang mauuna. Siya ang magagabay, siya ang tutulong. So pagkatapos, merong katawa-tawa dito na isang isinadya ng Panginoon. Gusto ko makita natin na yung utos niya, sabi dito sa verse chapter 14, pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng Pihahirot ng Baal Zephon sa pagitan ng Bigdol at ng dagat. So makita dito, merong sineset up ang Panginoon dahil gusto ng Panginoon lalong lumakas ang loob, maging matatag ang mga Israelita dahil siguradong maraming pagsubok na darating sa kanila bago sila makarating sa lupang kanilang patutunguhan. So mababasa natin sa mga susunod na talata na ang mga Israelita, sabi ng Diyos kay Moses, iisipin na paraon na ang mga Israelita ay naguguluhan. Subalit sa kanilang paglalakbay, nagkakaligaw-ligaw sila. Sabi dito sa verse 3, akalain ng Faraon na kayo nagkakaligaw-ligaw na sapagkat hindi nyo malaman ang lalabasan. So ito itong sitwasyon na ito ay hindi totoo. Ito ay isang trap o isang patibong na inihahanda ng Panginoon. Dahil ang sabi, kailangang makita ng mga Israelita at ganun din ng Faraon o ng mga Ehipsyo, mga taga-Ehipto na talagang mas makapangyarihan ang Diyos ng mga Israelita. So sabi rito sa verse 5, kung babasahin natin na makarating sa Faraon ang nangyayari sa mga Israelita, so nagbago na naman ang kanyang isip katulad noong 10 beses na pagbabago ng kanyang isip noong panahon na dumating ang 10 plague o salot. Ganito na naman ang sitwasyon at puso ni Faraon. Kaya sabi dito sa pagpapatuloy natin, inihanda ni Faraon ang kanyang karwaheng pantigbat, ang kanyang mga kawal. Ang dala nila'y 600 pangunahing karwaheng pandigma, kasama rin ang lahat na karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. Yan ang ginawang preparasyon ng Faraon. Talagang desidido sila na pabalikin o kaya ay patayin ang buong ang lahi ng Israel. So, at sabi dito sa verse 5, hinabol nga sila ng mga Ehipto ang mga kawal ng Faraon, sakay sa kanilang karwahin. Sila'y naglalakad, yung iba, sabat inabot ito ng army o ng hukbo ng Israel, ng Ehipto. So, nung makita ito ng mga tao, sabi dito, sinabi nila kay Moses, wala na bang mapapaglibingan sa amin sa Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para mamatay. Ito yung unang ebidensya na hindi lahat ng mga Israelita ay alam ang nangyayari at hindi rin sila kumbinsido na dapat sila ay umalis. Kaya nga sabi dito sa verse 12, hindi ba't bago tayo umalis, sinabi namin sa inyo na ganito nga ang aming sasapitin. Sinabi namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilam. Dito nakikita natin, kapag may danger, may panganib, nagsisimula unang magsisihan, pangalawa, yung dating ikino-complain na napakahirap na kalagayan ay nagiging, sabi ay gustong balikan. So dahil noong sila inaalipin at pinarurusahan ng mga Ehipsyo doon sa lugar na pinanggalingan nila, humihiling sila na matapos ang kanilang paghihirap. Sabalit dito wala pang nangyayari, nakita lang nila ang pagdating noong malaking kawan ng mga sundalo dahil sa takot ay gusto na silang bumalik. Ito ang isang katotohanan sa buhay. Kung minsan ay tayo ay nagrereklamo sa kung anong ating nakalagayan. Subalit pagdating doon sa
isang lugar na akala natin mas makikita natin ang kabutihan ng Diyos, iba ang dumating, ang unang nagdumadat na nararanasan at tugon, kalimitan ng bawat isa sa atin, tayo ay magreklamo. At higit sa lahat, sabi dito ay sila ay, sabi, yung mas malalang kalagayan dati nakakalimutan at sinisisi ang iba, lalo na yung nagkumbinsi na subukan na gawin ang ibang bagay. So, huwag tayong magulat na sa ating buhay kung minsan nangyayari ang mga katulad na nangyayari dito sa ating pinag-aaralan ngayon. So, balit narito ang leader ng Panginoon na ito nga si leader nila na pinili ng Panginoon. Sabi sa verse 13, sumagot si Moses, laksan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo makikita muli ang mga Ehipsyong yan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. So, alalahanin natin ito. Sabi, pumanatag lamang kayo, makikita ninyo kung ano ang gagawin ng Panginoon. At let's put that in our heart. Dahil nakikiwala ako sa maraming pagkakataon sa ating buhay, either dahil sa ating pagmamadali o dahil sa ating kakulangan ng kapanatagan at let's say paniniwala sa Panginoon, dumadating ang sitwasyon na katulad na nangyayari sa mga Ehipsyo. So, ang sabi ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. So, at pagkatapos in-describe dito, noong sila nagbit na, nasa pagitan sila ng bundok at dagat. Alam natin, sabi ito ay dagat na pula. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Ito yung isang very memorable na niniwala ako karamihan sa atin na panood natin sa pelikula. Ito ay ginawang isang malaking pelikula na sabi ay The Ten Commandments ang title, at dapat nung bandang huli na naging animation na ay The Prince of Egypt. So dito ay makikita natin na doon sa gitna ng kagipitan, sa gitna ng takot, sa gitna ng pagsisisihan, hindi basta sabi nating inutusan lang ng Diyos na hintayin ng mga tao ang kanilang kapalaran. Sa halip sabi nila ay palakarin mo sila, palakarin ang mga Israelita. Dahil merong gustong gawin dito sa verse 16, sa verse 18 sabi sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh. So kahit na 10 salot na ang nakaraan, ang mga Ehipsyo ay hindi pa rin naniniwala na mas makapangyarihan ang Diyos ni Moses. Kaya ngayon ito yung final sabi nating panghuling kilos ng Panginoon para patunayan hindi lamang sa mga Ehipsyo na ang Diyos na sinusundan ni Moses ay mas makapangyarihan sa lahat. Kahit na nga itong mga Israelita na nagko-complain, ang layunin ng Diyos, maniwala sila na kaya niyang gawin at iligtas sila kahit sa pinakagipit na pagkakataon dahil gusto niya na sila ang lahat ay manumpalataya sa kanila, sa Diyos, at higit sa lahat, suportahan ang kanyang leader, kanyang emisaryo na si Moses. Nung nasa last verse of chapter 14. Sabi dito, anghel ng Diyos na pumapatnubay sa pagbulakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila. Gayon din ang halaging ulap. So, ibig sabihin yung nagkaroon ng cover para hindi makalapit kaagad ang mga Israelita ang mga Ehipsyo sa mga Israelita. At sabi doon sa 21, tinipat ni Moses ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat, magdamag na pinaihip ng hangin ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Yan ang kahanga-hanga at hindi pa naulit na pangyayari. So, doon sila ay tumawid at sabi, hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ng dagat na merong wall ng tubig na sa magkabila, doon tumatawid ang mga Israelita
at sinusundan ng mga Ehipsyo nang sa verse 22 na magbubukang liwayway na ang mga Ehipsyo ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap at nabaon ang mga gulong na mga karware na sila makahabol ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. So makita natin dito, hindi ang Diyos, hindi ang mga Israelita ang na-recognize nila. Ang kalaban nila ay ang mismong Diyos ng mga Israelita. So, sinabi ni Yahweh kay Moses, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang mga karwari. Ganun nga ang ginawa ni Moses at pagbubukang liwayway na numbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo yung nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig kaya nalunod silang lahat. So, ito makikita natin ang kompletong pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa mga Israelita sa gitna ng napakalaking panganib. So ano ang ating gustong makita? Gusto kong makita natin sa sitwasyon na ito. Marami sa atin dumaranas kuminsan ng mga pagsubok. Dahil ito nga ang totoong sinabi ng Diyos. Sinabi kahit ni Apostol Pablo na hindi natin maiiwasan na mayroong mahihirap na sitwasyon na makakaharap sa buhay. Sabi sa 1 Corinthians 10:13, ito ay mga pagsubok na maaring sabihin natin na ayaw na nating maniwala sa Diyos. Subalit gusto kong maintindihan natin, katulad na nangyari dito. Pag dumadaan tayo sa pagsubok, merong gustong ipahiwatig ang Panginoon. At hindi tayo dapat bawalan ng pag-asa dahil tiyak ang pagsubok na yon ay para lamang ipakita ang kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad sa Matthew 28:20, I will at inyong makikita na I am with you always even to the end of the age, na ako'y kasama ninyo hanggang sa huling sandali ng sanlibutan. Sa Hebrews 13:5 sinabi rin, I will never fail you. Hindi ako mabibigo, hindi ko kayo iiwanan. At sa John 14:16 sabi niya, I will ask the Father and He will give you another advocate who will never leave you. So ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, pwedeng matakot tayo. Subalit huwag sana tayong padaig sa takot. Dahil ang takot din na yon, dapat naman mag-drive sa atin para lumapit sa Panginoon. At naway huwag nating hintayin na mangyari ang mabibigat na sitwasyon bago tayo matutong lumapit sa Kanya. Ang Kanyang pangako, dito tayo iiwan. Nakita natin dito sa ating istoryang pinag-aralan. Nangyari yun. Kung minsan ay sa paraan na kahanga-hanga, subalit kumisa sa simpleng pamamaraan sa presensya ng isang mga kasamahan natin sa pamamagitan ng ating pananalangin at iba pang mga bagay, magkakaroon na tayo ng kapayapaan. Kaya ngayong araw na ito, isang paalaala kung anong nangdadaan sa atin na ating kinatatakutan, na sabi natin tayo ay parang lalong mahirap ang sitwasyon. Tandaan natin na isang layunin ng Panginoon, ang layunin niya, lalo tayong lumalim ang kaugnayan at pagtitiwala sa Kanya. So, mapalad ang tao na sabi dumadaan sa tukso, dumadaan sa pagsubok sapagkat makikita niya ang katotohanan at na ang Diyos ay maaasahan magpakailanman. Salamat po sa inyong pagsama ngayong umaga. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Aking dalangin na kung ano man ang ating pinagdadaanan, ang kapayapaan at ang kakayanang magpumanatag at maghintay sa Panginoon ay di natin kalilimutan. Salamat po ng marami. Salamat Panginoon sa magandang ehemplo na aming nakita na ginawa mo kung paano mo iniligtas ang mga Israelita habang sila ay sumusunod sa iyong pinapagawa. Bagamat Panginoon, ilan sa kanila ay nagdireklamo at merong gustong gawin na kakaiba kaysa inuutos ninyo, hindi nyo sila rin pinabayaan, Panginoon.
Salamat po sa inyong pag-uphold sa iyong piniling tao na si Moses para ipakita ang inyong kapangyarihan. Hindi ka nagbago, Panginoon. Kaya ipakita mo rin sa amin, Panginoon, lagi na ang katotohanan na meron kang mga tao na gagamitin at kuminsan ay kami yon, Panginoon, para yung kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ay manatili, Panginoon. Salamat po ng marami. Lahat ng inyong pangako ay totoo. Maaasahan ka. Kaya't maraming salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang umaga po sa lahat ng ating nakasama po hanggang sa muling pagkikita at salamat po.